Hi guys! Welcome back to Pinoy Showbiz Trending. Ako nga po pala ulit si Darren, ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings. Hello guys! Welcome back to Pinoy Showbiz Trending channel. Maraming salamat po sa mga nag-review ng mga videos na aking pinopost at sa mga nagfa-follow po, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nagfa-follow ng channel na to ay wag po kayong mahihiyang magtanong ulit. Charot. Wag po kayong mahihiyang mag-follow, mag-like, mag-comment at mag-share ng mga contents na aking ilalabas para naman kahit papano ay updated kayo sa mga latest trending sa showbiz happenings. Kaya naman kung ready na kayo, simulan na natin. BINI o wagi sa MTV Europe Music Awards. Nagwagi nga ang Pinoy girl group na BINI sa MTV Europe Music Awards sa kategoryang Best Asia Act. Isa ang BINI sa dalawang nanalo pa lang sa naturang Music Awards. Ang unang nanalo sa nasabing Music Awards ay walang iba kundi si Sarah Geronimo. Nagbunyi nga ang mga fans ng BINI all around the world sa pagkapanalo ng BINI sa naturang Music Award. Kamakailan nga lang ay nanalo rin ang BINI sa Jupiter Music Awards. Hindi na nga natin madi-deny na ang BINI ay gradually nakikilala na ng mga tao globally at tila nga mas dumadami pa ang mga fans from all over the world. At sa mga hindi pa nga nakakakilala ng girl group na BINI, bakit hindi nyo ba sila kilala? Pero ang BINI ay kinabibilangan ng 8 miyembro ng Modern Filipinas at ang mga miyembro ay walang iba kundi sina BINI Aya, BINI Colette, BINI Maloy, BINI Gwen, BINI Stacy, BINI Mika, BINI Juana, and BINI Sheena. Ang BINI nga ay nabuo noong 2019 under ABS-CBN Star Hunt Academy. At ito ay binuo ng walang iba kundi si Derek Laurent Jogi. Nag-release ng pre-debut album ang BINI noong November 2020 na pinamagatang The Coconut Nut. Ang official debut nga ng BINI ay naganap noong June 11, 2021 sa kanilang single na Born to Win. 3 taon din nag-training ang girl group na BINI under Star Hunts Academy or sa ABS-CBN. Madami ang pinagdaanan ang girl group na BINI dahil nga ang grupo nila ay nabuo ng mga kasagsagan ng pandemya or ng COVID-19. Sobrang madaming mga uncertainties nga ang kanilang pinagdaanan, mga struggles. Madami rin talaga silang mga personal struggles na hinarap para lang mabuo talaga ang BINI. Ang pangalan nga ngayon ng BINI ay nagmula sa salitang Pilipino na Bini-Bini or Young Lady nga sa English. Ang pagsisimula ng career ng BINI sa industriya or sa Philippine pop ay hindi naging biro dahil nga noong una pa lang, nung hindi pa sila sikat or mga unang-una pala silang nagpa-perform ay tila bilang lang daw ang mga taong nakikita nilang nanonood sa kanila at ilan pa nga sa mga events or ilan pa nga sa mga ginawa nila para lang makilala sila ay nagbibigay sila ng mga flyers sa mga streets. Parang bibigay sila ng flyers na hello po, kami po ang BINI. Grabe no, mantakin nyo ang pinagdaanan nga ng globally known na ang BINI. Hindi natin madi-deny kasi madami na rin mga fans ang BINI from all over the world. Hindi natin ma-imagine na they went through such mga events in their lives at madami pang mga materials out there that you can watch kung ano nga ba talaga ang mga pinagdaanan pa ng BINI para lang maperpekto ang girl group na to. Though I am not saying that this girl group is perfect, but grabe yung mga trainings na pinagdaanan nila, grabe yung mga sayaw or mga routines nila everyday, yung mga kailangan nilang kainin, diet and all, at syempre yung mga personal struggles nila habang nagtitraining dahil nga may mga ilan ata sa kanila or may isa ang nawala na ng mahal sa buhay amidst COVID season at habang nagtitraining nga para sa BINI. At ngayon nga naman guys, ang lahat ng pagod, puyat at iyak nila ay worth it nga talaga kasi nga kung manonotice nyo, ang BINI ay paangat ng paangat at ang BINI nga ay gradually globally known or ang BINI nga ay tila nakikilala na hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Asia pero sa buong mundo na kasi madami na nga ang mga fans ang BINI at madami na rin ang mga songs nila or ilan sa mga songs nga ng BINI ay pinapatugtog na rin hindi lang sa Pilipinas, hindi
lang sa Asia, kundi sa iba't ibang parte pa ng buong mundo, lalong-lalo na sa US. May mga ilan ngang mga videos na nag-viral nga sa online world na ang mga songs ng BINI ay pinapatugtog sa kanilang bansa. At ang BINI nga ay magkakaroon ng concert ngayong November 16, 17 at 18 sa Araneta Coliseum na tinatawag na BINIverse. At ilan sa mga guests nila ay walang iba kundi ang Pure Energy, Gary Valenciano, at ang Asia Songbird na si Regine Velasquez. At ilan pa sa kanilang mga guests ay walang iba kundi si Vice Ganda, Maymay Etrata, at ilan sa mga sikat na drag queens sa Pilipinas. Kaya naman excited ang mga fans kahit nga nagkaroon dati ng issue sa ticket price, ay tila wala naman pakailam ang mga avid fans talaga ng BINI dahil nga raw kahit nga mataas ang presyo ng kanilang mga tickets ay worth it naman daw dahil alam nila na ibibigay ng BINI ang 100% nilang kakayahan para mapasaya ang kanilang mga fans. Ay de las Alas kinumpirmang hiwalay na sila ng kanyang asawa. Kahapon nga ay naganap ang interview ni Tito Boy Abunda kay Ay de las Alas sa kanyang show na Fast Talk with Tito Boy, at dito nga kinumpirma ng comedian actress na hiwalay na sila ng kanyang asawa. Kinumpirma nga ni Ay de las Alas na hiwalay na sila ng kanyang asawa noong October 14 pa. Ayon nga sa interview sa Fast Talk with Tito Boy ay naganap ang hiwalayang Ay de las Alas at Gerald Sibayan through text. Nakipaghiwalay raw ang dating asawa ni Ay de las Alas na si Gerald Sibayan kay Ay sa isang mensahe or text. Dahil nga raw ang isa sa mga rason na sinasabi ngayon na ni Ay de las Alas ay talagang gusto nga raw niyang magkaanak. Gusto raw magkaanak ni Gerald Sibayan, at dahil nga sa age gap nila ni Ay de las Alas ay parang imposible na talagang magkaanak pa siya sa naturang comedian actress. At nasabi nga rin ng actress or ng comedian actress na ginawa rin naman daw nila ang kanilang makakaya para magkaroon ng anak. Ayon pa nga sa comedian actress ay ginawa naman daw nila ang kanilang makakaya para magkaroon ng anak. Tinahak nga rin nila ang in vitro fertilization or IVF. At kahit ilang beses nga raw nilang trinay ang IVF ay tila hindi nga raw sila makabuo ng isang anak. At dahil nga dito, malaking parte ng pagkakaroon nila ng age gap kung bakit siguro nga nahantong ang relasyong ito sa hiwalayan. Sinabi nga rin ni Ay dito sa interview niya kay Tito Boy na hindi na raw masaya ang dating asawa ni Ay de las Alas sa kanilang relasyon. At dito rin na itanong ni Tito Boy kung may third party pa nga daw. May history na pala si Gerald Sibayan ng cheating. At sabi nga ni Ay sa naturang interview ay noong 2019 ay nag-cheat na di umano ang ex-husband niya. Kasalukuyan nga nasa US si Gerald Sibayan dahil doon naman talaga sila nakabase ni Ay. Si Ay green card holder or legal resident ng United States, at pinitisyon nga niya di umano si Gerald Sibayan, at ngayon na si Gerald Sibayan ay nasa US at nagtatrabaho na. Sabi nga ni Ay bilang naging independent na siya at free na siya, parang gusto na siguro niya mag-decide kung anong buhay ang gusto niya, at ang gusto nga niyang buhay ay gusto niyang magkaanak. At sobrang makikita nga sa naturang interview with Tito Boy na sobrang nasaktan nga rin naman si Ay kasi nangarap din naman si Ay ng forever nga niya sa buhay niya, at alam mo yun, pag-aasawang hanggang sa dulo. After nga raw ng hiwalayan nila through text ay hindi pa ulit nagkakausap ang dating mag-asawa. Hindi naman nagsisisi si Ay na pinakasalan si Gerald Sibayan dahil nga sa 10 taon nila sa relasyong ito ay naging mabuti rin naman daw si Gerald Sibayan bilang isang karelasyon or bilang isang kasintahan at bilang isang asawa. Piolo Pascual nililigawan si Sue Ramirez. Kamakailan nga lang ay kumalat ang viral video ni Sue Ramirez at ni Dominic Roque na naghahalikan sa Siargao. At dito nga ay maraming espekulasyon na ang lumabas. At ayon nga sa vlog ni OG Diaz ay nililigawan daw di umano ni Dominic Roque si Sue Ramirez ngayon. At hindi nga lang daw si Dominic Roque ang nanliligaw
kay Sue Ramirez kundi pati si Papa P or si Piolo Pascual. Ito nga ay wala pang kumpirmasyon na dahil ito ay nakarating lamang kay OG Diaz sa pamamagitan ng kanyang source. Kamakailan nga ay kinumpirma na rin ng dating kasintahan ni Sue Ramirez na si Javi Benitez na hiwalay na sila 4 months ago pa at mapayapa ang kanilang paghihiwalay. Kung totoo ngang nililigawan siya ni Dominic Roque at ni Piolo Pascual, ay good luck na lang sa Sue Ramirez sa pagpipili sa dalawang ito. At usapang Piolo Pascual pa nga tayo. Bagong music video ni Regine Velasquez with Piolo Pascual trending ngayon online. Inaabangan nga ng mga fans ng Piolo Pascual at Regine Velasquez tandem ang kanilang bagong reunion together or bagong proyektong together na ipapalabas bilang isang music video sa bagong single ni Regine Velasquez na Someday na ipapalabas sa November 17, 2024. Madami pa nga rin ang clamor sa tandem or love team ni Piolo Pascual at ni Regine Velasquez dahil nga sa success ng kanilang movie noong 2007 na pinamagatang Paano Kita Iibigin. At sa mga nakapanood ng movie na to ay feeling ko matanda na kayo. Joke. At excited na nga ang mga fans sa music video na i-release ni Regine Velasquez sa kanyang single na Someday sa November 17. At nag-trending di umano or nag-trending ang naturang snippets ng music video ng bagong kanta ni Regine Velasquez online at talagang pinag-usapan nga ng mga fans ang naturang music video. At sa mga fans nga ni Regine Velasquez ay makikita nyo ulit siyang mag-perform sa Big Dome or sa Araneta sa concert nga ng Bini or sa Biniverse sa November 16, 17 at 18. At yan muna guys ang ilan sa mga latest trending sa showbiz happenings. Kaya naman kung gusto niyo ng mga ganitong mga konting chika or konting update sa mga latest trending sa showbiz happenings, ay huwag niyo pong kakalimutan mag-follow sa channel na to. At muli nga ako po pala ulit si Daryl ang maghahatid sa inyo ng mga latest trending sa showbiz happenings at ito ang Pinoy Showbiz Trending. Bye guys!